the past and the future, the people, place, and events, all connected by the heart. Kingdoms rise and fall, always an end to every start, but the beginning has its end in God's plan. From the noise of the past to the clamors of the present, what future can we have apart from God's hand? Yet one thing is sure, all things happen to show the world He's the man, He's God's Son, the Lion and the Lamb. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony to show our victory. Jerusalem is ever in my heart, says He, and so are you, my beloved. He fills me. Through visit, the place central to God's heart, proving time and again, this is where Jesus lived, and He died and lived again, gave up to come again. He is the Lord Jesus Christ, the Lion and the Lamb. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony to show our victory. Jerusalem is ever in my heart, says He, and so are you, my beloved. He fills me. It's not just a place, it's not just a recorded events, but who's there in Israel? It's Jesus the Messiah, from the promised land to the new Jerusalem. Yet to come, He's Jesus, our Savior and our Lord. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony to show our victory. Jerusalem is ever in my heart, says He. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony to show our victory. Jerusalem is ever in my heart, says He. As Israel is the apple of God's eye, so am I. 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 All my life searching for
answer to fulfill all the questions, the pain and suffering that I gain. Try to look for other options, blinded by the sins I've made. This has caused me to be weary, ignore the truth about your grace. I forbid myself in getting back to you. Then you remind me of what you did for me. You've chosen to die for me. Your arms of forgiveness and love that you've given me, a life you've paid it all, but you gave it us free. Follow you in this new journey that you've set it all for me. No more questions of destinations, I'll obey for eternity. Lord, whenever I fall short, give me chance to live new hope. Please remind me of how you love me, gave yourself to set us free. Lord, your grace remains, I will forever run to you. Then you assure me of what you did for me. You've chosen to die for me. Your arms of forgiveness and love that you've given me, a life you've paid it all, but you gave it us free. Oh Lord, I will follow your love, cleanse it all. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, remembering grace. I am loved, I am free. I will give my life into the one I know is true. Jesus, it's you.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating awitan ng ating Panginoon ngayong araw na to. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay matilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang kapagkat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng
Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking abuhin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Magandang umaga po sa ang pagbati. Nais ko pong bago manalangin ay pansinin po natin ang nasusulat sa Isaiah 40 na sinabi ng Panginoon. Israel, bakit ka ba nagrereklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi ba siya napapagod? Sa isipan niya'y walang nakakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nangalupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla at nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Isa pa pong talata sa Isaiah pa rin po. Isaiah 40, sinabi, inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawa niyang
walang kabuluhan. Ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. At huling verse pa po sa Isaiah pa rin, 41, ang sabi po, at kung magkagayoy makikita nila at maunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito. Magandang umaga po, aming Diyos. Salamat po sa inyong mga salita, nagiging pamantayan po namin at nagiging panulok sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Nagiging gabay sa panahon na kapag po kami ay nadi-discourage, palaging may katapat na salita mo na siyang nag-i-encourage. May mga pagkakataon tulad po ng nabanggit ni Isaiah, may panahon na may pagrereklamo sa mga nangyayari. May mga pansin. Ganun pa rin, Panginoon, meron pong pagpayapa at binibigyan ng saysay itong aming mga kabalisan na dumarating sa aming buhay. O nga po, nandyan po lahat ng mga variants na dumating. At kung meron pa Panginoon na darating, ay amin pong angkinin ng iyong salita na kayo po ang nagpapalakas, nagbibigay ng tamang kalusugan at katalinuhan. Salamat po, Panginoon. Hindi niyo po kami nilalakpasan ng inyong biyaya. Umaabot sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po kung paano niyo po pinagpala. Kami sa araw-araw ay inaabot niyo din po ang iba pa rin naming mga kapatiran na dumadanas ngayon ng aming bansa na nakikita niyo po at mayroon ding kapaguran physically, emotionally, and financially. Panginoon, salamat po, kayo po ang nakakarinig. Yung nga pong tanong nyo ay sa amin na hindi nyo ba nalalaman, hindi nyo ba naririnig. Salamat po, Panginoon, nandyan lang po kayo na handang duminig sa aming katayuan. Ang aming bansa, lalo na po ngayon sa darating pong eleksyon. Tapos ang inyong pong pamantayan, kayo po ang nagtatalaga, kayo po ang nagtataas, kayo rin po ang nag-aalis ng mga pinuno. Sa inyong kaparanan at kapangyarihan, kayang-kaya nyo naman pong linisin ang aming politika dito sa aming bansa. Purihin po kayo, Panginoon, dahil kung may panahon na kami po ay natatakot, endun po ang inyong pagpapaalala sa amin na huwag mangamba kasi nga po ang kalakasan ay sa aming Panginoong Hesus lamang. Salamat po sa mga araw-araw na nagdadaan. Ang inyong pong biyaya ay sapat. Ang inyong salita ay nagiging pamantayan. Ang iyong salita ay aming mapapanghawakan at pwede po naming baunin sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay. Salamat po, Diyos. Hindi niyo po kami nilalakpasan ng inyong paningin. Kayo po ay palaging nakatanaw sa amin, interesado sa bawat gagawin namin at iniisip pa. Purihin nga po kayo, Panginoon. Sa iyong salita na mahayag ngayon, ang aming pong dalangin, Panginoon, baunin po namin ito at tumimo sa aming puso. Hindi lamang taga-dinig,
kung hindi tagasunod at gawin ito sa aming mga buhay. Purihin nga po kayo, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat po, hindi po kayo nagkukulang. Nandyan po kayo palagi. At muli, Panginoon, nais po namin balik sa inyo ang sinabi niyo po sa inyong salita. At kung magkagayoy, makikita nila at maunawaan na kung si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito. Salamat po sa bawat karanasan, sa bawat istorya, sa bawat pangyayari. Kayo ang Diyos na siyang may akda ng lahat. Purihin po kayo at let this be the day of celebration. Sabi niyo nga po, Panginoon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po muna tayong lahat mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating panambahan para basahin po nating sama-sama ang isang bahagi ng kasulatan ng pagbabatayan po ng ating mensahe. Matatagpuan po mga kapatid sa Genesis chapter 18 verses 10 to 15. Genesis 18 talatang 10 hanggang 15. I'll be reading it for you and with you sa New International Version. And the Word of God says, "Then the Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son." Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already too old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, "After I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure?" Then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Will I really have a child, and now that I am old?' Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son." Sarah was afraid, so she lied and said, "I did not laugh." But he said, "Yes, you did laugh." Pinagpala na po ng Panginoon kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Happy good morning to you all, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. It's 5th Sunday of the month, and it's Family Sunday sa atin po. And by the way po, ang Simbahang Ebangheliko ng Pateros is joining us in this worship experience. Salamat po sa Panginoon. Kaya maghalay po muna tayo ng prayer for the family. Ano po? At dudulog natin sa Panginoon with supporting verses from His Word, yung ating panalangin ng 4K. 4K prayer for the family. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, just before we listen to your word, dumudulog po mulit kami sa inyo, alang-alang sa pamilya, being the 5th Sunday of the month at Family Sunday po naming ginagawa. At ngayon po, dinudulog namin muli ang pamilya namin sa 4 na kahilingan na nagsisimula lahat ng salita sa letrang K. Mga kalusugan po, Panginoon Diyos. Nagpapahayag po kami batay sa liwanag ng iyong salita sa mga kawikaan, Kabanatang 3, talatang 7 at 8, huwag kang magpakapantas sa sarili mong mata, matakot ka sa Panginoon at iwaksi ang masama. Ito'y magdudulot ng kalusugan sa iyong katawan at pampalusog sa iyong mga buto. O Ama, nananalangin po kami at nagpapahayag
kalusugan po, kalakasan, kasiglahan ng pangatawan. Nananalangin din po kami ng kayamanan sa talatang 10 ng mga Kawikaan 3. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong kayamanan at ng unang bunga ng iyong mga pananim. Kung magkagay mapupuno at aapaw ang iyong kamalig, mapupuno ng bagong alak ang iyong sisidlan. O Panginoon namin Diyos, nagpapahayag pa rin po kami alang-alang sa pamilya ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak. Magkaroon po ng patuloy na daloy ng pagpapala mula po sa inyo diyan sa kalangitan tungo dito sa kalupaan, at sa kabila po ng mga po'y pagtitiis, kahirapan, kakulangan. O Panginoon, nananangan po kami by your word na inyo pong pupunuin ang mga sisidlan namin ng mga pagkain at kada dulog sa lamesa ng iyong mga pamilya. Hiling po namin masarap at masustansyang mga pagkain ang aming matitikman. Nananalangin din po kami ng kapayapaan. At doon sa Kawikaan 14, talatang 30, sinasabi po, ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan. Sa Kabanatang 17, talatang 1, mas mabuti ang durog na tinapay na may kapayapaan at katahimikan kaysa isang bahay na puno ng pagkain ngunit pinaghaharian ng kaguluhan. Panginoon, alam po namin, kayo po ay nagnanais lagi ng katiwasayan, kapayapaan, kapanatagan ng kalooban at isipan ng iyong mga anak. So, pamilya po, nagpapahayag po kami kapayapaan mula sa inyo, Panginoon Diyos, ang maghari sa loob ng tahanan, kagandahan ng mga ugnayan. At ganun din po naman, nananalangin po kami ng kabanalan. Sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 10 at 14, wika po, sa kaunting panahon, itinutuwid tayo ng ating mga ama sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti upang tayo makabahagi niya sa kanyang kabanalan. Sikapin ninyong makapamuhay na payapa kasama ng iba at mamuhay na may kabanalan, pagkat kung walang kabanalan ay di makikita ang Panginoon. Ama, yun po ang dulog namin para sa pamilya. Na sa bandang huli, manatili pong nakaugnay sa iyo bawat miyembro ng tahanan at magkaroon po ng wangis ni Kristo na umiiral po at nagninining mula dyan sa tahanang iyan. Purihin po kayo. And as we listen now to the Word of God, Lord, bigyan niyo kami ng konsentrasyon. Bigyan niyo po kami ng yung kauhawan talaga sa iyong mga salita. Salamat po, purihin po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Nako, mga kapatid, ika nga po'y tayo ngayon ay patuloy na ikangay reviewin natin sa ating kaisipan at dulog natin sa Panginoon ang mga kasalukuyang nangyayari po. COVID-19 watch tayo. Last Monday, atin pong inabot yung 18,332 na record high sa Metro Manila, Calabarzon. Nakita na raw po yung community transmission ng Delta variant. 30 million Pilipino na raw po ang bakunado na at 13 doon fully vaccinated. Salamat naman sa Panginoon. Kami po ni Ate Edna, naghihintay pa nung second dose namin Yung ating healthcare workers ay sabi po sa katapusan ng Agosto, itong buwan na to, ayun, hinihintay po nila kung mabibigay na nga po yung matagal na nilang hinihintay-hintay yung kanila pong mga benefits. Siyempre, frontliners po natin yan, mga kapatid, at may mga pamilya din po yan. Kaya lang, yun nga po, yung pinangako na dagdag sa kanilang ayuda, sana po ay maibigay na. At meron pong mga indikasyon na talagang kumikilos naman po ang kinaukulan. Yung pong mga kapatid,
patuloy na pagdulog natin sa Panginoon, alang-alang sa ating mga kalalagayan, gawin po ng mga pamilya. Alam po naman natin, mga kapatid, masayahin si Pinoy. Sa gitna po ng mga kahirapan, ng mga tiisin, mga problema, kabigatan at dalahin, nakukuha pa pong ngumiti at magbiro si Pilipino. No? Tuloy, yung problemang yan, gaano mang kabigat po yan, parang napapagaan na po pagka tayo nangingiti, tumatawa. At diyan po sabi nga, itong nakarang mga araw lamang, bago ngayon abay meron na raw pong bagong dagdag na variant itong ating pandemya. Dito sa particular po, dito raw sa ating bansa, yung election 22 variant. At ano daw po yung mga palatandaan na meron kanito? Nako, halimbawa daw po, uso kasi sa mga halalan daw kasi natin dito, yung pong hahaba daw ang ilong. Yan, ang isa daw pong palatandaan, meron kanitong election 22 variant na to ngayon. Hahaba ang ilong. Kasi nga po, di ba, pangako rito, pangako doon, pagkatapos hindi naman tutuparin, di parang ala Pinocchio, no? Bawat salitang hindi totoo sa kanyang gawa, humahaba po yung ilong. Yan. O kaya po sabi, pagka daw sasayaw, huwag iboboto. Yan. Yan daw po yung ilan sa mga palatandaan. Nako, si Pilipino po talaga naman. At ang Gallup World Poll ay nagtala po ng ano-ano mong 20 mga bansa ang tinagurian pong happiest countries in the world. Malungkot lang, wala po si Philippines doon Sa 78 bansang kanilang survey, in 2019, yung ating pong bansa pang 59 lamang. Tapos, umabot po yun ng 2022. Ngayon po, 2021, naku mga kapatid, bumaba po yung bahagdan natin, naging pang-61 na lamang tayo doon sa mga masasayang mga bansa. Ang top 3 na mga bansang pinakamasasaya sa buong mundo ngayon, number 1, at ito po ay in 4-year row, talagang sunod-sunod na 4 na taon, ang Finland, number 1. Tapos po, pangalawa ay yung Denmark at yung pangatlo po ay yung Switzerland. Masasayang mga bansa, ika nga po. At makita po natin, mga kapatid, yung sa World Happiness Report ng CNN Philippines, yung alin naman ang may tuturing daw na pinakamasayang bansa sa Asia. Alam niyo po kung ano? Taiwan, ayon sa kanilang pagsasaliksik. Naagaw na nga ba ng lumbay, ng pangamba, at animoy kawalan ng pag-asa at tila walang nakakapitan si Pinoy sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Pati mga bata, mga kapatid, apektado, aburido, na-stress na rin yung ating mga paslit. Ang sabi po sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, talatang 1, sabi niya, there is a time for everything, and a season for every activity under heaven. At doon po sa verse 4 ng chapter 3 ng Ecclesiastes, sabi po, a time to weep and a time to laugh. At sa Proverbs 17:22, we read, a cheerful heart is good medicine. Ako, maganda raw po, mainam daw pong gamot sa anumang karamdaman, yung masayahin puso, yung merong pagsasaya, may pagtawa. Pagtawa po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Pero seryoso po ito. Ang ibig pahayag po ni Lord sa ating by His Word today, this very morning, God's Word is nothing to laugh at. God's Word is nothing to laugh at. Ang salita daw po ng Diyos ay hindi pinagtatawanan o ginagawang katatawanan. Hindi dapat gawing katawa-tawa,
pinaglalaruan, meron pong pagkataon, pinagdidibatihan lang yan at parang masasaya yung mga naglalaban-laban sa debate. At kung lalawakan pa po natin yung pakahulugan natin, you don't take God's word for granted. You don't take it lightly. Hindi po ito biro, mga kapatid. So, pag-usapan po natin, God's word is nothing to laugh at. Alam niyo po, ang salita daw pong laugh, translated sa original language, ay in its various forms, ginamit po ng mga 38 ulit sa banal na kasulatan. Minsan, may tamang pagtawa. Minsan na may mali ang dahilan. Tulad na ating nabasa sa kwento nga po ni na Abraham at Sarah, minsan naman, isang hangal o mangmang ang mababasa nating tumatawa. Tulad ng isinalarawang buhay ni Sisa, yung po bang ina ni na Crispin at Basilio sa sulat ni aklat ni Gat Jose Rizal, No Limitangere. Ano ho? At alam niyo po ba, mga kapatid, ang Diyos mismo tumatawa din. Bakit kaya? Ano ho? At magandang matuklasan po natin ang dahilan na yan. At sa gitna po ng mga nangyayari sa kasalukuyan nating kalagayan, hindi lang po sa atin, kundi sa buong kalupaan, no? Pandemic po ito, sa buong sanglibutan po ito, mga kapatid. So, alamin po natin, okay, narito po ang seryosong kapahayagan ng salita ng Diyos at di ito dapat waling halaga sa pagtawa natin dito. Meron daw pong 4 na uri ng pagtawa na makikita natin sa Biblia. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. At nakatutuwa pong malaman ito. Ang una po, unahin na po natin ito, ang pagtawa ng kawalang paniniwala o pananampalataya. Unbelief, no? Kawalang pananalig. At ito nga po, yung dun sa ating binasa na teksto, Genesis 18, abay, mga kapatid, ang kwento po rito, dumalaw ang Panginoon Diyos sa pamagitan ng 3 kalalakihan at sa Old Testament theology, tinutukoy po noon yung, di po ba, may ang Diyos na isa, merong 3 persona. Possibly daw po yun ang mga naging bisita ni Abraham. Abay, isipin niyo po, doon sa pagkakataong yun, nagbitaw ng salita ang Panginoon Diyos kay Abraham. Sabi niya, pagbabalik ko next year, bibigyan kita ng anak kay Sarah. Magkakaanak si Sarah, sabi niya. Wow, pambira po yun, mga kapatid ko. At basahin nga po natin ulit yung ilang mga talata dito sa Genesis 18. Pansinin po ninyo yung sinasabi ditong 11, 12 at saka 15. Ang sabi po rito, Abraham and Sarah were already old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. Verse 12, so Sarah laughed, nagtawa, laughed to herself as she thought, after I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure? Verse 15, Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. Nagtawa po si Sarah doon sa naringgan niya kasi nandun po sa may likuran ng pinto ng tolda nila na kausap po ng anghel itong si Abraham. And mind you, mga kapatid, going back to yung previous chapter, nung magpahayag pong Panginoon sa kay Abraham nito, doon sa 17 verse 17, sabi niya, Abraham fell face down, he laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Ba, isipin niyo po, natawa si Abraham nung sabihin ng Panginoon sa kanya. Kasi po, sabi rito, 100 taon na siya, gulang na siya. Si Sarah naman ay 90 anyos na. Abay, way back do sa edad na pwede pong magkaanak. Dagdag pa puro mga kapatid, hindi magkakaanak basta itong si Sarah. And yet, sinabi ng Panginoon, magkakaanak. Kaya natawa. Tawa ng kawalang paniniwala, unbelief. At mga kapatid,
yung pong hindi basta paniniwala sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hayag po sa puso ng tao hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Kundi man masabing, lalo na ngayon. Alasara ang marami sa atin. Ang ating pong mga kabataan, or anybody for that matter, sa kasiglahan po ng buhay, ay magtatawa kung sasabihin sa kanila, ililigtas ni Lord Jesus ang kanilang mga kaluluwa mula sa kasalanan at bibigyan ng mas mainam na buhay higit kaysa kanilang pinapangarap kung magsisisi at tumalikod sa masamang estilo ng pamumuhay. Marahil ngisi, ngiwi at hindi ngiti, palihim pa ang papahayag na reaksyon. Meron pang kasamang ismid. Talaga lang, ha? Ganyan po ang mga reaksyon. Naalala po ninyo, mga kapatid, ang pangyari sa ministry ni Lord Jesus nung nandito siya. Doon sa Luke chapter 8, nakatala po yung pangyari sa parito ng Panginoong Jesus pag ministeryo. Meron pong lumapit sa kanya, tagapamahala daw po ng sinagoga, ang pangalan ay si Jairo o si Jairus. Kasi po may sakit sa ikamamatay yung kanyang anak. So, nilapitan ang Panginoon at nagmakaawa na kung maaari puntahan doon at paggalingin. Mga kapatid, dito po may mapupulot tayo dito eh. Doon sa Luke chapter 8, basahin po muna natin yung mula sa 40 hanggang 42. Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. And Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. Maraming mga tao, no? Tapos, nasingit dito, nasingit yung pangyayari na sa buhay ng isang babae na inaagasan daw po, 12 years na, naubos na po lahat ng kabuhayan dahil sa pagnanasa, mapagaling po siya. Pero, nakisiksikan po siya dyan sa crowd at hinipo ang lalayan ng damit ng Panginoong Sus. Gumaling po, mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon, may humawak sa akin. Sabi ng mga apostol niya, Lord naman, ang dami ng mga tao dito. Di siyempre sa siksikan po, pwede masagi-sagi kayo. At hindi eh. At umamin po. Lumapit yung babae na gumaling, umamin po. So, nangyari po yan. And then we jump to 49 to 56. Sabi po, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. Namatay na raw, nagpunta, hinanap si Jairus. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Just believe. And she will be healed. Tingnan niyo po yung kasunod. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone to go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. Verse 53. They laughed at him. Tinawanan ba naman ng Panginoon sa kanyang sinabi? Huwag kayo ikang manangis. Hindi yan patay. Natutulog lamang. So nagtawa po sila. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Tingnan niyo po, mga kapatid. Di namatay po yung anak. Pagkatapos po yung nakiusap, napuntahan po sana. Tapos sabi po, huwag kayong manangis, hindi patay ang bata, natutulog lang. Mga kapatid, pinagtawanan ng mga tao pagkat alam nilang patay na ang bata.
Sa King James version natin, sabi po, they laughed him at scorn. Yung bang tipong tawang may panunuya. No? As our title suggests, God's word is nothing to laugh at. So, verses 54 to 56, mga kapatid, aba, kaganda po ng pangyayari dito. Yung pong napapaloob na, yung pong unbelief, kung tutusin po nating mabuti, mga kapatid ko sa Panginoon, unbelief can kill you, while joyful faith can give you life. Unbelief, yun po yung magbubulid sa atin sa impyerno. At habang narito pa tayo, unbelief, siya po magbubulid sa atin sa kawalang pag-asa, kahit po sa gitna ng nararanasan nating pandemya. Unbelief pa rin ang magpapabalikwas sa atin, patalikod sa Diyos at pagbabalik sa dating nakasusuklam sa Diyos na estilo ng pamumuhay. At huwag nawang mangyari, mga kapatid ko sa Panginoon, alang-alang na rin sa kinabukasan ng ating mga pamilya na tayo po'y unti-unti tatalikod sa ating pinaniniwalaan at pinanindigang katotohanan. Nariyan po ang ating Diyos, makapangyarihan at maalam sa lahat. Alam po niya ang kanyang ginagawa at katiwa-tiwala po siya sa kanyang mga pahayag. Pero tingnan niyo po, compare and contrast. Yung 49 and at 50, sabi po rito, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe and she will be healed. Tingnan niyo po yan, no? Tapos, dito sa verse 56, her parents were astonished. Her parents were astonished. Magkasalungat, ano po? And anong naging kaibahan? Ano po naging kadahilanan na tila magkasalungat po ito? Verse 54. Ang sabi po ng 54, but he took her by the hand. He took her by the hand and said, my child, get up. My child, get up. Hinawakan niya ito sa kamay. Sa Matthew 9:25, nakatala din po yun. Doon sa Mark 5:41, ganun din po. Sabi, tinangnan niya ang kamay. Tinangnan niya ang kamay, tapos hinawakan niya ito sa kamay. Ito po dapat, mga kapatid, ang makagulat sa nakapaligid sa atin na tumanggap na, nakaranas na ng paghawak sa kamay ng ating Panginoon. Mga pambihirang gawa niya sa atin at atin namang ipinagpapatuto ito sa iba. Mga buhay na patuto tayo ng kabutihan, ang kapangyarihan ng ating Diyos. Way beyond what man could expect or imagine, mangyayari't mangyayari pagka hinawakan ka sa kamay ng ating Panginoon. Mga kapatid, may kaluguran pa rin po akong magtatanong, kumusta po ang ating pagharap sa pandemyang ito? Matibay at malinaw po ba na nakahawak tayo sa kamay ng Diyos habang tayo po naman ay mahigpit niyang hawak at mayroon pong lubos na panindigan, ipahayag po yun sa iba. Pangalawang uri ng pagtawa. Ang pagtawa po ng isang mangmang o hangal. Foolish. Sa Ecclesiastes, kabanatang 7, talatang 6, meron pong paglalarawan pong ginamit doon ang Panginoon sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ecclesiastes 7, verse 6. At ang sabi po rito, like the crackling of thorns under the pot, so is the laughter of fools. This too is meaningless. Like the crackling of thorns. Di po ba, doon sa karaniwan, sa mga dating estilo ng buhay natin sa kanayunan, sa probinsya, sa baryo, at ito po yung nakalakhan ko nung ako po nasa baryo pa namin. Meron pong kaldero o paleyok, nandyan sa may kalan, tapos may mga kahoy tayo na panggatong o siit, at habang yan po yung mga nag-aapoy,
lumalangit-ngit po yan. Merong parang puputok, tapos merong sit-sit na marinig tayo, kumakaluskos habang nag-aapoy po yan. Hanggang sa, halimbawa, naubos na po yung mga siit na yan. At ang matitira na lang, yung dating mainit na bahagi ng kala na yan, lalamig na po, abo na lamang po ang matitira, and then, tahimik na po. Wala nang langit-ngit, wala nang kaluskos. Mga kapatid, ang larawan po nito, yung tawa daw po ng mangmang, parang ganon, langit-ngit ng mga siit sa apuyan. Ganon din daw po ang tawa ng mangmang. Kahit habang nakatawa, ay anyong kaawa-awa. Sapagkat sa likod ng pagtawa, meron pong kawalan, merong kamatayan, may kulang sa buhay. May mga taong nagpapakalunod sa alak, sa bisyo, hinahanap ang kasiyahan sa paraang mga iyon. Pero sinabi po ng Biblia sa mga Kawikaan 14, talatang 13, maging sa pagtawa, ang puso'y maaaring masaktan at ang kagalakay maaaring magwakas sa kalungkutan. At ang naituturing po na pinakamalungkot na tao sa buong mundo, alam po ba ninyo kung sino, mga kapatid? Siya na di pa nakakakilala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Siya na alipin pa ng kasalanan. Hiwalay sa Panginoong Hesus, di po ba? Kapag wala ka ng kausap, nag-iisa ka lang, walang parang makadamay sa iyo, malungkot ka na. Ang katotohanan po, nandyan ang Panginoon pero binabaliwala ng maraming mga tao. Hindi po siya pinapansin. Hindi po siya pinapahalagahan. Naghihintay at naghihintay pa rin. Walang karamay sa problema, lalo pa po ngayon, masakit, mawalay sa mahal sa buhay. Ano pa kaya ang lagay ng mga biktima ng karahasan sa mga nakarang buwan, India? Meron pong pinagdaraanan ang mga Kristiyano sa India. At ngayon po, ang sariwa sa balita, ayun, na pasakamay ulit ng Taliban ang Afghanistan. No? At marami pa rin pong mga apektado dyan. Tapos, yung iba pang mga bansa, may mga biktima ng jihadists and other extremist groups, parang walang magtatanggol na sa iyo. Paano na ngayon? Tawa ka pa rin ng tawa, pero walang kabuluhan. Mga minamahal, the laughter of a fool does not last. Hindi po yan magtatagal. Kakainin po yan ng depression, despair, and loneliness. At yun po yung parang susunod-sunod po sa atin na animoy anino. And that could be throughout life. Not until and unless we come to the Lord Jesus Christ. Yung po lamang ang ika nga po'y magpapawi o kay magtatapos nung tawa ng hangal. If we only come to the Lord Jesus Christ. May kwento po sa isang doktor, si Dr. James Hamilton ng Manchester of England. May pumasok pong lalaki sa kanyang klinika isang araw. Napansin ni Dr. Hamilton yung mapanglaw na mukha ng lalaki. May sakit ka ba? Opo, Dok. May sakit ako, tila ikamamatay. Anong sakit nyo? Napakalungkot ng buhay ko, Dok. Hindi ko mahanap-hanap ang katuwaan kahit saan. Walang makapagpapasaya sa akin. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Dok,
kung hindi niyo ako matutulungan, wawakasan ko na lang ang aking buhay. Huwag, wika ng doktor. Ang sakit mo ay hindi ikamamatay. Magsaya ka, tumawa ka, maglibang ka. Anong gagawin ko? Tanong ng lalaki. Pumunta ka sa circus. Ngayong gabi, panoorin mo yung si Grimaldi the Clown. Si Grimaldi ang pinaka nakakatawang tao na aking nakita na sa buong buhay ko. Pinanood ko siya kamakalawa at alam mo hanggang ngayon, natatawa pa rin ako. Panoorin mo si Grimaldi the Clown. Siya ang magpapagaling sa iyo. Konting katahimikan at yung kirot sa puso nakita po sa mukha ng lalaki. At sagot niya, Dok, huwag niyo akong bibiruin ng ganyan. Huwag niyo po akong lolokohin. Ako si Grimaldi the Clown. Nagpapasaya. Anyong masaya. Pero yung pala'y puno ng kalungkutan ang buhay. The laughter of the fool. Pangatlong pagtawa, uri ng pagtawa, eto, pambihira po ito, bihira nating mapag-usapan po ito, mga kapatid, ang pagtawa ng Diyos. Pagtawa ng Diyos. Doon sa mga awit, kabanata 2nd Psalm, sa mga awit 2, doon sa verse 4, sabi po, the one enthroned in heaven laughs. Yun daw pong naupo sa trono ng kalangitan. Tumatawa. Bakit po tumatawa o nagtawa ang Diyos? Ang unang 3 talata po, mga kapatid, ay tutulong sa atin malaman. Ang bahagi po ng mga talatang ito nagsasabi, the nations conspire, the peoples plot. Pero pansin niyo po ang karugtong na salita, in vain. Walang magagawa, baliwala lamang yung pagpaplano, yung pong mga pagsasama-sama ng mga bansa-bansa laban sa Diyos. The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against His anointed one, ang ating Panginoong Hesus. May timpla ng propesiya para sa mga huling araw na ito na ating kinakaharap. Inulit po ni Matthew Henry ang quotation ni C.H. Spurgeon sa kanyang librong The Treasury of David, na sinabi po, and I quote, the sinner's follies are just the sport of God's infinite wisdom and power, and those attempts of Satan, which in our eyes are formidable, in His are despicable. Kung may tatagalog po natin, ang mga kalokohan o yung mga kahangalan ng mga makasalanan ay mga laro o libangan animo lamang kumpara sa walang hanggang karunungan at kapangyarihan ng Diyos at yung mga pagtatangka ng kaharian ng Satanas na sa ating pong paningin, sa ating mga mata, mahirap talunin. Pero sa Kanya po, kasuklam-suklam. Ang tala ng kasaysayan ay nagpapatunay. Halimbawa, ang pagkawasak po ng komunismo at pagkadurog nito mula sa dating USSR, Soviet Union. Alam niyo po, sa loob ng 70 taon, itong komunista po ay nag-persecute at pumatay ng maraming mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Nagpapalala sa atin sa kasaysayan ng Biblia, yung karanasan ng bansang Israel. Dinala po silang bihag mula sa Israel tungo po sa Babylonia at talagang pinagmalupitan po and so on and so forth. Natapos din po yun. Ngayon po, sa ibang mga lugar pa, mga extremists, bumagsak ang tinawag ng dating US President Ronald Reagan, yung pong komunismo, the evil empire. Literally, pati po yung estatwa ni Lenin, ang ama ng komunismo, talaga pong bumagsak, nawasak.
ang pagguho ng Wall of Berlin, dividing the East and West Germany, in many decades ay ika nga po'y nagpahamak ng maraming mga tao. Yung pong paghawi ng bamboo curtain ng China. At sa huli po, tumawa o humalakhak ang Diyos. Sa Diyos po ang huling halakhak, mga kapatid. Sabi nga ng Amerikano, he who laughs last, laughs the best. Sa pandemya, maaaring nagtatanong ka, kapatid, nasaan ang Diyos? Bakit hinahayaan niyang mangyari ito? Hanggang kailan? Mga kapatid, I solemnly tell you, God, our God, loves people like you and me. Ibig po niyang lahat ay maligtas. Kaya nga po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak ayon sa John 3:16 at saka Romans 5:8. Abay, sabi po, nung tayo mga makasalanan pa, namatay sa krus ang ating Panginoong Kristo. Pero masaklap nga po'y tinatanggihan siya ng mga tao. Sasabihin nila, hindi ako naniniwala sa Diyos. Si Jesus ay tao lang at malayo siya. Magpapakasarap ako sa buhay dito at ngayon na. But then, calamity, this pandemic strikes. Darating ang parusa. One calamity after another. The signs are glaring lights around us. Ang babala po niya, makikita natin doon sa unang bahagi po ng mga kawikaan. The Proverbs chapter 1, 24 to 26. Anyo po ito ng pwedeng babala na akmang-akma maging sa ating panahon. Babasahin ko po ang mga talatang 24 hanggang 26 of Proverbs 1. But since you rejected me when I called, and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster. I will mock when calamity overtakes you. Wow, pambihira po, mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, how I pray to God. Huwag masasabi sa ating henerasyong ito, we defy God. Tandaan po natin, He is far greater than any one of us. Maghahalalan naman tayo come May next year. Hingin po natin ang habag ng ating Diyos para sa ating bayan. Bawat halalan, may tuturing ko po, ay iba yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon na ipaubaya ni tao, ni Pilipino, much more sa Kanya, sa ating Diyos, yung renda, yung manibela ng ating buhay, ng ating bansa. Simula pa lang po sa pagpipili ng ibobotong kandidato, alang-alang na rin po sa kinabukasan ng ating mga anak. Allahanin po niyo, may habilin ang salita ng Diyos, maging sa pagpipili po ng mga leader ng ating mga bansa. Sa Deuteronomy chapter 17, verses 14 to 20. Ipanalangin po natin, mga kapatid, ang mga leader ng mga bansa-bansa sa India, Afghanistan, at iba pang mga bansa. Ihanay tayo ng Diyos sa kanyang hukbo at hindi sa kanyang kaaway. At ang ikapat at huling uri ng tawa, ang tawa ng kaligtasan. Laughter of salvation. Doon sa Lucas, kabanatang 6, talata pong 21, mababasa po natin, Luke 6:21, Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Wow! Ang idea po nito, mga kapatid, merong naglalarawan po
ng ganitong uri ng pagtawa dahil sa kaligtasan tinanggap mula sa Lord Jesus being the Lord and Savior of their life. At meron pong tatlong hinighlight siya na klase ng pagtawa na paloob dito sa tawa ng pagkaligtas. Ang una po, tinawag niyang tawa ng pagbabatian. Laughter of congratulations. Yung bang babati ng isa't isa, lalo na't pagdating na sa langit, sasabihin natin, abay, Brad, nung huli kitang makita, lulong ka sa iba't ibang bisyo. Pero ngayon, dahil kay Kristo, malusog ka na at masaya, pati na ang iyong pamilya. Congrats, bro. Ikaw ba yan, sis? Nung huli kitang makita, pwede pong yan ay dinala ka sa ospital at para operahan sa breast cancer. Pero congrats, kasi ngayon, okay ka na, cancer-free ka na, hallelujah sa ating Panginoon. At iba't iba pa, na-stroke ka, nakabangon uli, wow! Nabuo muli ang iyong pamilya. Tambay-tambay ka lang, tanghod-tanghod dito at doon. Ngayon, asenso ka na. Nakatutulong ka pa sa iba. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Congrats, kapatid. Dulot po lahat ng ito nung pagkaalipin ng kasalanan. Pero dahil kay Kristo, na bago po tayo, naayos po ang takbo ng ating buhay at ika nga po'y nagbibigay kapurihan para sa kanyang dakilang pangalan. So that when one accepts Jesus Christ as Lord and Savior, saying no to sin anymore, great things happen. At ika nga po, ito ay magkukulminate into heaven. Hallelujah. Pangalawang anyo nito, yung tawa ng reunion. Aba, meron pong pagwawalay sa pandemya. Pasintabi po masabi natin. Pero pandemya man o hindi. But be of good cheer. There will be reunion. At kung dito po sa lupa, with all practicality, arkila tayo ng malaki, maganda, na lugar para pagdausan ng ating family reunion, aba doon po, wala nang higit pa po sa ganda, sa lawak, sa saya ng langit. At ang tampok po sa lahat, ang Diyos natin, na ika nga po'y nag-welcome sa atin sa ika nga po'y langit na yan. At yung pong isa pa, tawa ng pagtatagumpay. Nitong mga nagdang mga araw at linggo, sunod-sunod Sa larangan ng palakasan, nagbunyi po ang bayan, mga kapatid. Natapos na po yung paghintay na magkaroon ng gold medal sa Olympics. Alam nyo, 97 years. But finally, we had gold medal sa Olympics. Doon po sa weightlifting. Pagkatapos, may silver, may bronze sa boxing. At yung pong mga pangalan ng ating mga atleta ay nahanay po at nalagay sa tala ng mga elite in the world of international sports. Wow! Hallelujah! Mga kapatid, one final thought. One reminder. Ang running theme ng pinag-uusapan natin doon sa Genesis 18, yung pangako ng Panginoon kay Abraham at Sarah, magkakaanak sila, di po ba, sabi, nagtawa. Pero in verse 14, ang sabi ba naman ng Panginoon, patanong kina Abraham at Sarah, is anything too hard for the Lord? Nangiti si Lord kay Sarah nung aminin niya, natakot siya kaya nagtawa. In this, God had the last laugh by giving Abraham and Sarah the covenant promise child. At dito po nagmula ang linya ng pagsisilang ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nagalay ng kanyang buhay doon sa krus para sa ating kaligtasan. Isaac, the seed of man's redemption. Isaac means laughter.
laughter. At sa pagsisilang po niya, hindi lang si Abraham at Sarah ang nagsaya, kundi practically the whole world. So, paalala, God's word is nothing to laugh at. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa mayaman mga katotohanan ng iyong mga salita. Naakma po pati na sa aming kapanahon ng ito. Alang-alang na rin po sa pamilya po namin. At sa pag-alala po namin ng Family Sunday, o Ama, naggahayag po kami ng pagpapala, spiritual, pinansyal, material, sa iyong mga anak, pamilya po. At umaasa po kami, Panginoon Diyos, ang lakas na yan, ang talino na yan, ang karunungan na yan, at ang katiwasayan ng puso na yan, puhunan po namin ng paggawa para may pagpatuto kayong mabuti sa iba at ligtas pa po ng marami pang pamilya maging sa kapanahon ng ito. Purihin po kayo, dalangin namin to in Jesus' name. Amen. In our